Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener kabilang sina Melanie Paras from California, Alex Martin from Santa Maria, Bulacan, Virgie Bulay from Danao City, Cebu, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Hindi lahat ng desisyon mukhang tama sa mata ng ibang tao. Minsan, ang pinakakakaibang hakbang ang magliligtas sa'yo. Iniwan ko ang malaking sahod ko. Walang kasiguraduhan. Walang kasamang plano. Para lang magtanim ng talong. Pinagtawanan nila ako. Sinabing na sayang ang lahat. Pero kung alam mo lang kung ano ang kapalit, baka ikaw din mapaisip kung ang buhay na hinahabol mo ay talagang para sa'yo o para lang sa paningin ng iba. At dito, nagsisimula ang kwento ng isang desisyong hindi maintindihan ng karamihan, pero babago sa lahat kapag narinig mo ang katotohanan. Simulan na natin ang kwento sa maingay na syudad. Busina dito, tawag doon, at sa gitna ng lahat, naroon si Marco. Nakaupo sa harap ng computer, nakatingin sa screen. Ngunit ang isip, pagod na araw-araw. Pareho, gigising ng maaga, magmamadali, maliligo, kakain ng mabilis, at aalis na parang hinahabol ng oras. Sa kalsada, siksikan, mainit, at bawat segundo, tila may hinahabol. Habang ang iba, tahimik lang na nakatanaw sa bintana. Si Marco, nakakunot ang noo habang iniisip ang deadline. Hindi pa man nagsisimula ang araw, pagod na siya. Pagdating sa opisina, malamig ang aircon, tahimik ang paligid, pero ang dibdib niya, punong-puno ng ingay, emails, meetings, reports, sunod-sunod. Walang pahinga, parang makina, gumagalaw, pero hindi na nararamdaman ng sarili. Minsan, napapatingin siya sa orasan at napapaisip, ganito na lang ba palagi? Ngunit agad niya itong tinatabunan dahil kailangan niyang magpatuloy. Malaki ang sahod, maganda ang posisyon, pinapangarap ng iba. Pero sa bawat pag-uwi niya, may kulang. Sa kondo niyang tahimik, malinis, maayos, pero malamig. Walang boses, walang tawanan, walang kwento. Humihiga siya, pero hindi agad nakakatulog. Nakatingin sa kisame, habang ang isip hindi tumitigil. May mali, pero hindi niya alam kung ano. Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan, at paulit-ulit lang ang parehong kwento. Trabaho, pagod, tahimik na gabi. Minsan, may natanggap siyang bonus. Malaki, sapat para bumili ng kahit ano. Pero habang hawak niya ang cellphone at tinitingnan ang laman ng bank account, wala siyang naramdaman. Walang saya, walang excitement, kundi isang tanong, para saan? Sa pantry, naririnig niya ang mga katrabaho. Nag-uusap tungkol sa bagong kotse, bagong phone, bagong bakasyon. Ngunit habang nakikinig siya, pakiramdam niya, hindi siya kasama. Parang may harang na hindi niya maipaliwanag. Sa elevator, habang pababa, nakatingin siya sa sarili niyang refleksyon. Maayos ang suot, presentable, mukhang okay, pero ang mata, pagod. Hindi lang katawan, kundi pati kaluluwa. At sa sandaling iyon,
May kung anong gumalaw sa loob niya. Isang tahimik na tanong. Masaya pa ba ako? Hindi niya sinagot. Dahil takot siya sa posibleng sagot. Kaya kinabukasan, ganun ulit. Gigising, magmamadali, magtatrabaho, parang walang nangyari. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti, may nababawas sa kanya. Hindi pera, hindi oras, kundi sigla. At habang ang mundo sa paligid niya, patuloy na umiikot, si Marco, unti-unting, nauubos. Gabi na naman, tahimik ang paligid. Pero sa loob ng kwarto ni Marco, hindi mapakali ang lahat. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame, habang ang ilaw mula sa labas. Dahan-dahang gumuguhit sa dingding. Pagod ang katawan, pero ang isip, gising na gising. Mga deadline, mga meeting, mga responsibilidad. Paikot-ikot, paulit-ulit. Sinubukan niyang pumikit, huminga ng malalim, magbilang. Pero wala, hindi siya makatulog. Kinuha niya ang cellphone. Tiningnan ang oras. 2:17 ng madaling araw. At maya-maya, mag-a-alarm na naman. Napabuntong hininga siya. Ganito na lang ba araw-araw? Sa opisina, mas lalong bumibigat. Dumadami ang trabaho. Dumadami ang expectations. At kasabay nito, dumadami rin ang pressure. Minsan, habang nasa meeting, bigla na lang siyang natutulala. Naririnig niya ang boses, pero hindi niya maintindihan. Parang ang layo niya. Kahit nandun siya at sa loob ng dibdib niya, may mabigat. Hindi sakit, pero hindi rin normal. Isang uri ng pagkapagod na hindi nawawala sa tulog. Isang uri ng lungkot na hindi maipaliwanag. Ngunit sa labas, ngumiti siya, tumango, nakipag-usap. Parang okay lang. Dahil iyon ang inaasahan. Isang gabi, habang pauwi siya, umuulan, mahina, pero tuloy-tuloy. Nakaupo siya sa likod ng sasakyan, nakatingin sa bintana, habang ang ilaw ng syudad naglalaro sa patak ng ulan. At doon, sa gitna ng katahimikan, may pumatak. Hindi ulan, kundi luha. Hindi niya alam kung bakit. Wala namang nangyari. Wala namang problema na bago. Pero parang punong-puno na siya. At hindi na niya kayang itago. Pagdating sa kondo, hindi niya binuksan agad ang ilaw. Umupo lang siya, tahimik, madilim, at doon, unang beses, inamin niya sa sarili, pagod na ako, hindi lang sa trabaho, kundi sa lahat. Sa pagngiti kahit hindi masaya. Sa pagpanggap na okay lang. Sa paghabol ng isang buhay na hindi naman niya sigurado kung gusto niya. Kinabukasan, may pumasok na email, promotion, mas mataas na posisyon, mas malaking sahod, pinapangarap ng marami. Sandaling natahimik siya, tinitigan ng screen, binasa ulit, at sa halip na saya, may kaba, may bigat, parang may tanong. Kapag tinanggap ko ito, mas sasaya ba ako? O mas lalo lang akong mawawala? Sa pantry, naririnig na naman niya. Congrats in advance, ang swerte mo. Yan ang goal. Ngunit habang nakangiti sila, si Marco, tahimik lang, hindi makasabay. Dahil sa loob niya, may isang malinaw na sagot. Hindi. Hindi na ito sapat. Hindi na ito ang gusto niya. Pero hindi pa rin siya gumagalaw. Dahil mahirap.
mahirap bitawan. Ang bagay na pinaghirapan mo, ang bagay na pinaniwalaan mo, ito ang magpapasaya sa iyo. Pero habang hawak niya ang kape at nakatingin sa bintana, may isang bagay na unti-unting lumilinaw. Hindi lahat ng tumataas ay umaangat at hindi lahat ng nadadagdagan ay nagiging buo. Minsan, kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung wala kang kapayapaan, wala ka pa rin. At sa araw na yun, tahimik. Pero sigurado, may nabago sa loob ni Marco. Isang maliit pero makapangyarihang desisyon na unti-unti magbabago ng lahat. Umaga na naman, pareho pa rin. Alarm, liwanag, at isang araw na kailangang harapin. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba. Hindi siya bumangon agad. Nakahiga lang siya. Nakatingin sa kisame. Habang ang katahimikan, mas mabigat kaysa dati. Walang sigla. Walang gana. Parang ang katawan niya ay tumatangging gumalaw. At sa loob-loob niya, may isang malinaw na boses. Tama na. Hindi malakas. Hindi galit. Pero totoo. Dahan-dahan siyang umupo. Tahimik. Parang may iniingatang desisyon. Kinuha niya ang cellphone. Tiningnan ang oras. Late na siya. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya nagmadali. Hindi siya natakot. Hindi siya kinabahan. Sa halip, napabuntong hininga siya. Mahaba, malalim, parang may inilalabas. Lahat ng pagod, lahat ng pinigil, lahat ng hindi nasabi. Lumipas ang ilang minuto at saka siya tumayo. Hindi para magmadali, kundi para magdesisyon. Pagdating sa opisina, ganoon pa rin. Maayos, organized, abala, parang walang nagbago. Pero sa loob niya, may natapos na. Umupo siya sa kanyang mesa, binuksan ang computer, at imbes na emails ang unahin, isang blankong dokumento. Tahimik. Walang laman, katulad ng pakiramdam niya. Dahan-dahan siyang nag-type. Ilang salita. Maiksi. Simple, pero mabigat. Resignation letter. Habang pinipindot ang bawat letra, parang may bumabagsak. Hindi sa labas, kundi sa loob. Takot, pag-aalinlangan, mga tanong. Sigurado ka ba? Paano ang pera? Anong sasabihin ng iba? Sunod-sunod. Pero hindi siya tumigil. Tinapos niya. Tiningnan. At saglit na napapikit, isang tahimik na sandali. Parang naghihintay ng huling pag-urong. Pero wala. Sa halip, pinindot niya. Send. At doon, tahimik. Pero malinaw. May natapos. At may nagsimula. Maya-maya, may kumatok. Marco, pwede ka ba sa meeting room? Tumango siya. Tahimik. Pagpasok niya, nandoon ang boss niya. May halong pagtataka at konting seryosong tingin. I received your email. Sandaling katahimikan. Are you sure about this? Diretsong tanong. Walang galit. Pero may bigat. Tumingin si Marco. Hindi sa sahig. Hindi sa pader. Kundi diretso. At sa unang pagkakataon, walang pagdadalawang isip. Opo. Maiksi. Pero buo. Napabuntong hininga ang boss niya. Sayang. Magaling ka pa naman. Malayo pa ang mararating mo. Ngunit sa loob ni Marco, may isang sagot na hindi niya sinabi. Hindi ito ang gusto kong marating. Paglabas niya ng kwarto, iba na ang pakiramdam. Hindi magaan. Pero hindi na rin mabigat. Parang
Tahimik. May mga tumingin. May nagtanong, bakit? Saan ka pupunta? Ano ng plano mo? Ngunit ngumiti lang siya. Mahina. Tahimik. Dahil sa totoo lang, hindi pa niya alam. Pero may isang bagay siyang sigurado. Hindi na siya babalik sa buhay na unti-unting kumakain sa kanya. Pag-uwi niya, mas maaga kaysa dati. Tahimik ang kondo. Pareho pa rin. Pero iba na. Umupo siya. Tumingin sa paligid. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ng lungkot, kundi kalayaan. Maliit pa, hindi pa buo, pero naroon. At sa gabing iyon, habang nakahiga, hindi agad siya nakatulog. Hindi dahil sa stress, kundi dahil sa iniisip niya. Hindi takot, kundi posibilidad. Isang bagong simula na hindi niya pa alam kung saan dadalhin. Pero handa siyang tahakin. Unti-unti, dahan-dahan, at sa wakas, huminga. Mahaba ang biyahe mula sa syudad, papunta sa baryo. Habang papalayo ang mga gusali, unti-unting napapalitan ng mga puno, bukid, at malawak na kalangitan. Tahimik, walang busina, walang nagmamadali. At sa bawat kilometro, may kung anong gumagaan sa dibdib ni Marco. Pagdating niya, naroon pa rin ang lumang bahay kubo. Simple, gawa sa kahoy. May bubong na pawid, hindi perpekto, pero buhay. May bakuran, may puno, may lupa na matagal nang hindi nagagalaw. Huminto siya, tumingin, at saglit na napangiti. Parang may alaala na muling bumalik. Dahan-dahan siyang lumapit, hinawakan ng pinto, at binuksan. May konting alikabok, may amoy ng lumang kahoy, pero hindi iyon nakabigat. Sa halip, may init. Isang pakiramdam ng tahanan. Umupo siya sa lumang silya. Tahimik. Walang iniisip. Walang deadline. Walang pressure. At sa unang pagkakataon, matagal. Malalim. Ang hinga niya. Kinabukasan, maagang nagising. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa tilaok ng manok. At liwanag ng araw. Pumasok sa bintana. Walang pagmamadali. Walang kailangang habulin. Lumabas siya. Tinapakan ng lupa. Malamig. Medyo basa. At kakaiba. Hindi siya sanay. Pero hindi rin siya umangal. Sa halip, napatingin siya sa bakuran. At doon niya naisip, dito ako magsisimula. Wala siyang malinaw na plano. Walang business strategy. Walang forecast. Kundi isang simpleng ideya. Magtanim. Kumuha siya ng pala. Medyo alangan. Medyo hindi sigurado. Pero sinubukan. Unang hukay. Hindi pantay. Pangalawa, mas maayos. Pangatlo, unti-unting natututo. Pinagpawisan siya. Napagod. Sumakit ang likod. At napaupo. Sa gitna ng lupa. Tahimik. Humihinga. Pero sa kabila ng pagod, may kakaiba. Hindi siya stressed. Hindi siya kinakabahan. Kundi, payapa. Lumipas yung mga araw. Unti-unti. May tumutubong halaman. Maliliit. Mahihinang usbong. Ang talong. Tinitigan niya. Parang simpleng bagay. Pero sa kanya, may halaga. Dahil ito ay bunga ng kanyang oras. Hindi ng pressure. Hindi ng utos. Kundi ng sarili niyang pagpili. May mga kapitbahay na napapadaan. Uy Marco, ikaw na pala yan. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti siya. Natuto ulit. Mabuhay.
Natawa sila, hindi sigurado kung seryoso. Pero si Marco, alam niya, unti-unti, nagbabago ang lahat. Hindi madali. May araw na mainit, may araw na umuulan, may tanim na hindi tumutubo, may pagkakamali, pero hindi siya sumusuko. Dahil sa bawat araw, may natututunan siya, hindi lang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa sarili. Kung paano maging matiisin, kung paano maghintay, kung paano pahalagahan ang maliit. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, tahimik, marahang humihip ang hangin, at sa malayo, naririnig ang huni ng ibon. Napapikit siya, dahan-dahan, walang iniisip, walang hinahabol, at sa sandaling iyon, may isang bagay na malinaw. Hindi niya kailangang bumalik, hindi niya kailangang patunayan ng kahit ano, dahil dito, sa simpleng buhay, unti-unti, natatagpuan niya ang matagal na niyang hinahanap. Hindi pera, hindi titulo, kundi kapayapaan. Maagang umaga, panayad ang sikat ng araw, at ang hangin, may dalang lamig. Dahan-dahang nagising si Marco, hindi dahil sa alarm, kundi sa liwanag. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Bago pa man bumangon, lumabas siya ng bahay kubo. Tahimik ang paligid, may huni ng ibon, at ang mga dahon, marahang sumasayaw sa hangin. Huminga siya ng malalim, hindi nagmamadali, hindi nag-iisip ng trabaho, kundi simpleng, nandito lang. Naglakad siya sa bakuran, tiningnan ang mga tanim, ang mga talong, unti-unti nang lumalaki. May ilan, maliit pa, may ilan, handa ng anihin. Hinawakan niya ang isa, makinis, makintab, buhay, at sa simpleng sandaling iyon, may saya. Hindi malakas, hindi enggrande, pero totoo. Pumasok siya sa kusina, kumuha ng ilan sa mga ani, at nagsimulang magluto. Walang recipe, walang pressure, kundi kung ano lang ang kaya. Habang nagpiprito, naririnig ang tunog ng mantika, amoy ng pagkain, unti-unting kumakalat. At habang kumakain siya, tahimik, napapikit siya. Hindi dahil sa pagod, kundi sa sarap. Hindi lang ng pagkain, kundi ng pakiramdam na siya mismo ang gumawa nito, na hindi ito minadali, na hindi ito binili, kundi pinaghirapan sa simpleng paraan. Maya-maya, may kumatok. Marco, boses ng kapitbahay. Lumabas siya. May dalang ngiti. May sobra kaming gulay. Gusto mo? Ngumiti si Marco. At ako rin. May talong. Nagpalitan sila. Simpleng usapan. Simpleng tawanan. Walang agenda. Walang pakitang tao. At sa sandaling iyon, may napagtanto siya. Ilang taon na. Simula nang huli siyang makipag-usap. Nang ganito, walang iniisip. Walang minamadali. Kundi simpleng pakikipagkapwa. Lumipas ang mga araw, at sa bawat araw, may natutuklasan siya, ang tunog ng ulan. Kapag bumabagsak sa bubong, ang lamig ng hangin. Sa dapit hapon, ang liwanag ng araw. Sa umaga, mga bagay na dati hindi niya napapansin dahil abala siya sa mas malalaking bagay na akala niya mas mahalaga. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas, tahimik, nakatingin sa kalangitan, punong-puno ng bituin, mas marami kaysa sa nakita niya. Sa lungsod, napangiti siya. Ganito pala,
Ganito pala ang mundo kapag hindi ka nagmamadali. Ganito pala ang pakiramdam kapag hindi ka hinahabol. At sa ilalim ng tahimik na langit, may isang bagay na malinaw. Hindi niya kailangan ng marami para maramdaman na buo siya. Dahil minsan, ang tunay na saya nakatago sa mga bagay na akala mo maliit lang. Isang tahimik na umaga, isang simpleng pagkain, isang totoong ngiti, at isang pusong hindi pagod. Unti-unti, naalala niya kung paano maging tao. Mainit ang araw, pero hindi nakakapagod. Nakatayo si Marco sa gitna ng bukid. Hawak ang lupa, habang ang hangin dumadampi sa kanyang balat. Tahimik, ngunit puno. Hindi ng ingay, kundi ng kahulugan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga tanim, unti-unti nang lumalago. Ang lupa, hindi na tuyot. Ang bahay kubo, mas maayos na. Hindi marangya, pero sapat. At sa sandaling iyon, may isang tanong na muling bumalik. Mayaman na ba ako? Dati, madali ang sagot. Kapag malaki ang pera, mayaman. Kapag mataas ang posisyon, mayaman. Kapag marami ang meron ka, mayaman. Pero ngayon, iba na. Tahimik siyang napangiti, dahan-dahan. At sa puso niya, may isang malinaw na sagot. Oo, pero hindi sa paraang inaakala ng iba. Dahil ang kayamanan, hindi lang nasusukat sa dami, kundi sa lalim. Sa lalim ng kapayapaan, sa lalim ng saya, sa lalim ng paghinga, nang walang bigat. Naalala niya ang dating buhay, ang mabilis, ang maingay, ang puno ng pera pero kulang. At ngayon, ang buhay niya, simple, tahimik, hindi perpekto, pero buo. Umupo siya sa lupa, pinagmasdan ng mga kamay. May dumi, may gasgas, hindi tulad noon na malinis at maayos. Pero ngayon, mas may kwento, mas may saysay, bawat sugat, bawat pawis, patunay na siya ay nabubuhay. Hindi lang kumikita, kundi nabubuhay. Isang hapon, may batang dumaan, nakatingin sa kanya. Kuya, pagod ka ba? Ngumiti si Marco. Oh, pero masaya. Natawa ang bata at tumakbo. Simple, pero sapat. Dahil sa tanong na yon, mas lalo niyang naintindihan. Hindi lahat ng pagod ay masama. May pagod na may kapalit na kapayapaan. At may pagod na unti-unting sumisira. At ngayon, pinili niya ang pagod na may saysay habang lumulubog ang araw. Kulay kahel ang langit, tahimik ang paligid. At sa gitna ng bukid, nakatayo si Marco. Hindi naghahanap, hindi nagmamadali, kundi nagpapasalamat sa kung anong meron, sa kung anong sapat, at sa kung anong totoo. Dahil sa wakas, nahanap niya ang isang bagay na matagal niyang hinanap. Hindi sa syudad, hindi sa pera, kundi sa sarili. Ang tunay na kayamanan ay hindi kung gaano karami ang meron ka, kundi kung gaano ka kapayapa at sa simpleng buhay, sa bahay kubo, sa lupa, sa araw, sa hangin. Unti-unti natagpuan niya ang buhay na hindi kailangang habulin dahil ito mismo ay sapat na. Tahimik ang gabi, mahina ang hangin, at sa ilalim ng madilim na langit, nakaupo si Marco. Mag-isa. Oh, iyon ang akala ng karamihan. Dahil kung titingnan mo siya,
Isa lang siyang simpleng magsasaka. May bahay kubo, may tanim na talong, at tahimik na buhay. Pero may isang bagay na hindi nakikita. Hindi niya talaga iniwan ang lahat. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nabigo. Sa katunayan, pinili niya. May ipon siya. Oo, may kakayahan siyang bumalik. Kahit kailan. Pero hindi iyon ang punto. Dahil ang iniwan niya, hindi lang trabaho, kundi isang sistema. Isang mundong unti-unting kumukulong sa mga taong hindi na masaya. At habang ang iba, abala sa pag-akyat sa hagdan ng tagumpay, si Marco pinili ang bumaba, hindi dahil natalo, kundi dahil nakita niya na hindi lahat ng taas ay totoong pag-angat. Lumipas ang panahon at ang maliit niyang bukid unti-unting naging higit pa. May mga taong dumarating, tahimik, pagod, naliligaw, mga taong kagaya niya dati. Mga taong may pera, pero walang kapayapaan. At sa bawat isa, hindi niya sila tinuturuan kung paano yumaman, kundi kung paano huminto, kung paano huminga, kung paano muling maramdaman ang buhay sa simpleng pagtatanim, sa paghihintay, sa pag-aalaga. Natuto silang muli, hindi maging mayaman, kundi maging buo. At ang talong, hindi na lang basta tanim, kundi simbolo ng isang bagong simula, ng isang tahimik na rebelyon, laban sa buhay na hindi naman talaga kanila. Akala nila, tumakas siya, pero ang totoo, siya ang nakawala. At habang sila ay abala sa paghabol ng pera, sa pagod, sa ingay, si Marco tahimik na namumuhay sa buhay na hindi kailangang ipagyabang, hindi kailangang ipakita, pero tunay na mayaman. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi kung ano ang iniipon mo, kundi kung ano ang kaya mong bitawan. At sa pagbitaw niya, dun niya nakuha ang lahat. At sa pagtatapos ng kwento, isang paalala ang naiwan. Hindi kailangang maging mabilis para makarating. Hindi kailangang maging marami para maging sapat. Minsan, ang tunay na sagot ay nasa katahimikan, sa mga bagay na matagal na nating nakalimutan. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari kang bumalik at muling makinig, dahil sa bawat gabi may bagong kahulugang naghihintay. Magandang gabi.